Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Ama ng umano'y hazing victim na law student sa San Beda. Halos pagsakluban ng langit at lupa nang makita ang labi ng anak. Humingi na ng tulong kay Justice Secretary De Lima na sis ng mga pinaniniwalaang suspect sa hazing. Iba pang nabiktima rin daw sa nangyari umanong hazing. Hinahanap na rin. Fraternity o kapatiran ng ilang beses nang nauwi sa karahasan. Bakit patuloy na sinasalihan? Exclusive. Saksi sa pananambang kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Ikinwento ang nakita manong krimen. Esmeralda at napatalsik na hepe ng NBI na si Magtanggol Gatdula. Dati nang may alitan ayon kay Secretary De Lima. Giit ng kampo ni Gatdula. Walang basihan ang tila pagdidiin sa kanya sa pananambang. Alili Arroyo. Pinagbabayad ng korte sa London sa ginastos ni Grace Sibuna kaugnay sa petisyon para sa custody sa labi ni Congressman Iggy Arroyo. Pero binaliwala ito ng palabang si Alili. Ako'y huwing legal wife. Reklamo ukol sa pagpaboro mano ni Chief Justice Renato Corona kay dating Pangulong Arroyo. Dinalakay na sa impeachment trial. Justice Secretary Laila De Lima. Domestigo. Ang mga Katoliko nagsa sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday. Panahon ng Kwaresma. Simula na. Manny Pacquiao at ang makakasagupang si Timothy Bradley. Nagkaharap. Pambansang kamao. Nag-ala photographer pa. Isa sa batang muntik ng mabundol. Ikinwento kung paano na iligtas ng hero dog ng Zamboanga. Sa London, ilang modelo rumampa ng walang saplot. Bida ng The Bourne Legacy na si Jeremy Renner. Nag-courtesy call kay Pangulong Aquino. Mga taga-palasyo, di nagkamayaw kay Renner na kung todo barong, pero nakakargo pants. At kapuso twin star Derek Monasterio nagkwento sa bakasyon sa Switzerland at Valentine in Paris kasama ang crush niyang si Sara Labati. Magandang gabi po. Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang ama ng umano'y hazing victim na si Marvin Reglos nang makita ang labi ng kanyang anak. Pero sa gitna ng pigati ay galit ang ama sa sinapit ng kanyang anak. Giniit niya na may dapat may menagot. Nakatutok si Ivan Mayrina. Halata ang pagkahapo sa mukha ni Lucito Reglos matapos ang 14 na oras sa biyahe mula sa Isabela. Mabagal at mabigat din ang bawat hakbang niya habang papalapit sa katotohanan kailangan niyang harapin na ang kanyang kaisa-isang anak na lalaking pilit na itinataguyod ngayon wala ng buhay. Magsasaka sa Isabela si Mang Lucito at ang kanyang asawa naman, OFW sa Korea. Kasabay ng hinagpis, bumuhos ang kanyang galit sa masaklap na sinapit ng anak. Hirap ang buhay namin. Pilit ko lang na pinag-aaral para maging maganda ang buhay ng anak namin. Pero hindi pala maganda nga para lang napasukan niya. Mga criminal pala sila. Hindi sana pumapatay ng tao ang initiation nila. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumabas na namatay si Marvin Reglos sa initiation rites ng Landaro Beta Fraternity. Nais si Mang Lucito na may managot sa pagkamatay ng anak. Sana tulungan niyo kami. Huwag niyo kaming bitawan sa kasong ito. Para mabigyang hustisya naman itong anak ko. At hindi lang sa kanya ito, pati rin sa mga susunod na nasasama sa mga ganitong initiation.
Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, dumulog na ang ama ni Marvin Reglos kay Justice Secretary Laila de Lima na sis ng mga pinaniniwalaang suspect sa umano'y hazing. Nanawagan si de Lima sa mga kabrad niya na makipagtulungan sa investigasyon. Nakatutok si Lia Manyal at Castillo. Bakas pa sa mukha ni Lucito Reglos ang pagdadalamhati sa pagpanaw ng anak na si Marvin, ang freshman San Beda law student na pinaghihinalaang namatay dahil sa hazing. Pero naglakas loob itong lumapit kay Justice Secretary Laila de Lima kanina para humingi ng tulong. Si de Lima ay miyembro ng sorority na Lambda Rho Sigma. Brother fraternity nila ang Lambda Rho Beta na nagsagawa umano ng initiation rites kung saan kasama si Marvin bago ito namatay. Gusto ng ama ni Marvin na ipare-autopsy ang labi nito na agad na iniutos ni de Lima sa NBI Death Investigation Unit. They are requesting for a re-autopsy kasi although their information is that na-autopsy na daw po ng funeral homes somewhere I think in Antipolo, pero hanggang ngayon wala pa silang hinahawakan na kung ano man na dokumento. Sa gitna ng matinding pagdadalamhati, puno rin ng galit ang ama ni Marvin sa nangyari sa anak. Masama man daw ang loob niya sa San Beda, ang eskwelahan ng anak. Pumayag siyang iburol doon si Marvin ng isang gabi para ipaabot ang mensahe sa mga nasa likod ng pananakit at pagpatay sa anak. Talo kaming parehas. Ako, nawalan ako ng anak. Sila, nakakulong sila. Kung hindi man sila nakakulong, nandun sila ngayon, nagtatago. Wala silang magandang magiging buhay sa ngayon. Panawagan ni de Lima sa mga kabrad niya. I will appeal to my brothers in the fraternity, yung mga officials na yan, na mag-cooperate sila fully with the investigation. Mula DOJ, dumiretso sa NBI ang ama ni Marvin. Sabi ng NBI, aabuti ng 2 linggo bago mailabas ang resulta ng re-autopsy kay Marvin. Titingnan natin kung ano yung kondisyon ng mga laman loob niya. Kasi normally yung mga ganyang hazing victim namamatay dahil sa kidney failure. Bukod raw kay Marvin, 2 pang estudyante ang kritikal sa ngayon matapos din umanong sumailalim sa initiation rites ng Lambda Rho Beta Fraternity sa Antipolo nitong Sabado. Ito raw ang impormasyong nakuha ng mismong pinsan ni Marvin na isa ring law student. 3 talaga sila. Yung 2 at least may kwan pa para kahit papaano matulungan. Iniutos na rin ni de Lima sa NBI na beripikahin ang impormasyong ito. Lia Manyalak del Castillo, Nakatuto, 24 Oras. Kinumpirma ng pamunuan ng San Beda College na may 2 pang pinaniniwalaang biktima rin ng hazing na kanila nang hinahanap. Bumuhos naman ang mga kaibigan at kaeskwela ni Reglos sa kanyang burol sa eskwelahan. Nakatutok doon live si Bernadette Reyes. Bernadette. Mel, bumuo na ng komite ang San Beda College of Law at ang student organization para maimbestigahan ang pagkamatay ng law student na si Marvin Reglos. Samantala, pinaniniwalaan ng paaralan na 2 pang estudyante nila ang pinaniniwalaang kasama rin sa initiation na naganap noong linggo. Magkahalong galit at pasasalamat ang nangibabaw sa misa at eulogy kanina para kay Marvin. Puno ang simbahan ng San Beda ng mga estudyante. Maging ang mga hindi personal na kilala ni Marvin, nakisimpat siya sa pamilya Reglos. Ang pinsan ni Marvin na si Mark Asuncion, nagsisisi dahil hindi niya napayuhan ng pinsan. Siya pa naman daw ang nagkumbinsi dito na mag-law. Early this second sem na I saw him handshaking a member, a guy, I would have discouraged him. Alas 2 ng madaling araw nang bumalik si Marvin sa kanyang eskwelahan, isa ng malamig na bangkay. Ang kanyang ama, muli siyang pinagmasdan. Tuloy raw ang paghahanap ng hustisya. Pinapatawad ko na sila. Kung pwede lang sana, lumabas na sila at lantad na yung katotohanan na lang para bigyan naman ng hustisya yung bata. Kinumpirma naman ng San Beda na 2 pang freshman law student na kinilalang sina Omar Sahibil at John Darrell Iringan ang hindi na nakakapasok simula Lunes. Paniwala nila kasama sila ni Marvin sa initiation. Inaalam na rin ng San Beda ang kanilang kalagayan, kasabay na paggulo ng investigasyon laban sa mga miyembro ng Lambda Rho Beta na hindi raw kinikilala ng kolehiyo. Mapapatalsik daw sa paaralan ang mga mapapatunayang sangkot sa pagkamatay ni Reglos. Maging ang mga sumasali sa fraternity o sorority, maaari daw ma-expel. Sinisikap din daw ng paaralan na buwagin na ang mga fraternity at sorority, pero maabilidad daw ang mga miyembro ng grupo. Membership in any unrecognized
organization that employs violence, intimidation, force in any of its ceremony will be expelled from the school. Basta may grouping na nakikita namin among male students, we try to disperse them kasi baka nga yun yung way na to recruit. So possibly the recruitment happens siguro after classes, sa labas. Pinabulaanan din ng kolehiyo ang akusasyon ng Antipolo Police na hindi raw sila nakikipagtulungan sa kaso. Makikipagtulungan daw sila sa PNP at NBI para mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Reglos. Hindi na rin daw estudyante ng San Beda ang mga sospek na sina Eric Castillo at Boji Yap matapos ma-expel noong nakaraang taon. We are willing to cooperate. I think yung nangyari yan, yung nagpunta sila noong Monday, walang coordination. Tapos yun yung time na wala pa kaming alam. We are conducting investigation. I could not give the details yet. But of course, it will concern the members of the Lambda Render officers. Mel, pansamantalang dinala sa Oro Funeral Home sa mga labi ni Marvin para doon ito ay autopsy. Mamaya namang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi inaasahang ibabalik din dito sa San Beda Abbey Church ang mga labi. Samantala bukas naman ng madaling araw inaasahang darating din dito ang ina ni Marvin mula sa South Korea kung saan nagtatrabaho ito bilang isang guro. Mel? Bernadette, nabanggit mo, meron pang 2 iba pang maaari daw na biktima din ng hazing na ikaw ang hinahanap na ng San Beda. May detalye ba kaugnay niyang balitang yan, Bernadette? Oo, Mel. Ayon doon sa pamunuan ng San Beda, sinisikap raw talaga nila na itong 2 estudyante nga ay malocate nila. Pero hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa raw nila tiyak kung nasa ang ospital o maaaring nasa bahay na itong 2 estudyante pang nabanggit. Dahil ayon sa kanila, mga kapwa-estudyante rin ang mga nagbigay sa kanila ng impormasyon na maaaring araw kasama noong linggo sa nagganap na initiation itong 2 estudyante. Pero meron raw sila mga files at lahat ng naka-file na mga numbers doon sa kanilang records ay kanila raw tinatawagan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes.